Okay, muli magandang hapon sa ating lahat at masyado yata malakas. Teka, ilalapag ko lang, masyado malakas. Diba? Okay lang? Yes, okay na po. Okay lang yung audio? Okay, so nakalapag na siya. Okay, so muli magandang hapon sa ating lahat at tayo po ba ay excited na makasama natin ang bawat isa ngayong hapon? Hopefully, no? And if we Amen. claim it. Ayan, amen talaga. Ayan, so ngayon ay mahalaga ang ating pag-uusapan. It's about the love that saves. Ayan, sige. At bago tayo magsimula ay, naka-ready na ba ang inyong mga papel at ballpen? Kung wala pang mga nakahanda, pwede bang kumuha ng papel at ballpen bago tayo magsimula? Okay, ready na? Okay, Mark, start na tayo. Okay. Ang ating pong pag-aaralan ngayon is ay hangos sa Book of Romans chapter 5 verse 8. Ang ating topic ay the love that saves. Ayan. At bago po tayo magsimula, ako po manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa hapong ito na kami po ay dudulog sa iyo sa isip, sa salita at sa gawa, Panginoon. At tinataas po namin ang lahat ng narito ngayong hapon, Panginoon, ng buong puso. Gamitin mo po, Panginoon, ang bawat isa ng maging pagpapala sa marami, Lord God. Na i-share ang iyong mga salita sa iba, lalo-lalo sa mga unbeliever, Lord God. At buong puso po namin pinagkakatiwala ang oras na ito, Panginoon, na kami ay magkaroon ng open ear, open eyes, at ang aming puso, that we may love you with all our hearts, with all our minds, and with all our souls. Maraming salamat, Panginoon. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, sige. So dito po sa ating key verse sa Romans chapter 5 verse 8. Okay. Sabi dito, ngunit ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin sa pamamagitan nito nang tayo'y mga makasalanan pa. Si Kristo ay namatay para sa atin. Okay. Hindi tayo minahal ng Diyos. Hindi dahil sa ating kabutihan, kundi dahil sa kanyang biyaya at malasakit sa atin. Ang kanyang walang hanggang pag-ibig na ibinigay niya, inialay niya ang kanyang buhay upang mamatay sa krus, upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan, salvation, at to gain eternity, ang buhay na walang hanggan. Okay. So ngayon po ay, okay, so next slide tayo, Mark. Sa Ephesians chapter 17, chapter 4, verse 17, verse 30. Okay, sabi dito, kaya ito ang sinasabi ko at ipinatutunayan sa Panginoon, huwag na kayong mamuhay tulad ng mga hentil na namumuhay ayon sa walang kabuluhang pag-iisip, madilim ang kanilang pangunawa at hiwalay sa buhay na nagmumula sa Diyos dahil sa kamangmangan na nasa kanila at sa kaligtasan ng katigasan ng kanilang puso. Naging manhid sila at ibinigay ang kanilang sarili sa kahalayan. Hindi ko makita yon. Hindi ko makita yung ano. At gawin ang lahat ng uri ng karumihan na may kasakiman. Ang hindi ngunit hindi sila ang nagpapakilala, hindi niya nakikilala kay Kristo. Kung talagang narinig niyo siya at tinuruan ayon sa katotohanang nasa Kanya. So patuloy tayo. Hubarin ninyo
ang dating pagkatao na naaayon sa dati ninyong pamumuhay at nasisira dahil sa mapandarayang pagnanasa. Magbago na kayo sa espiritu ng inyong pag-iisip at isuot ninyo ang bagong pagkatao na nilalang ayon sa Diyos sa katwiran at tunay na kabanalan. Kaya't itakwil na ninyo ang pagsisinungaling at magsalita ng katotohanan ang bawat isa sa sa inyong kapwa kapag tayo'y bahagi ng iisang katawan. Kung tayo nagagalit, huwag kayong magkasala. Huwag hayaang lumubog ang araw na nagagalit pa. At huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ang dyablo. So, next slide tayo, Mark. Okay. So, bago tayo magpatuloy, ay hawak na ba natin ang ating lapis at pel? Hawak na ba? Amen. Amen. Okay. So, kung hawak na, ngayon, sa nabasa natin sa Ephesians chapter 4, verse 17 to 32. Ano yung mga nakasa doon sa verse 30, 31 na pakibalik nga Mark. 'Di ba? No, ang dami niyang sinabi na isang character ng isang tao, yung ugali na hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Ito ay ang kasakiman, puot, pagkagalit, sigawan, paninirang puri, no? Ang dami. Ngayon sa sarili natin, pwede bang isulat natin sa isang papel? Isulat nyo kahit 20, isa or dalawa or tatlo na nakikita nyo hindi maganda na ugali natin na hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Okay? I will give you 2 minutes. Okay. So, simulan na natin. Ako din, magsusulat din ako. Okay, go tayo. Okay. Okay na ba tayo? Thumbs up nga, thumbs up kung okay na. Kung okay na ang lahat, thumbs up, thumbs up, Yes. thumbs up. Okay. So, itabi nyo yun, huwag nyo aalisin sa tabi ninyo ha, dahil gagamitin natin yan mamaya. Okay, next slide tayo, Mark. So, base sa ating binasa sa Ephesians chapter 4, verse 17 to 32. What are the 3 things to do? Ano mga dapat nating gawin? Ano yung mga 3 bagay na dapat nating gawin upang tayo ay maging karapat-dapat sa ating Panginoon? Base doon sa ating mga isinulat. Okay. Number 1, put off the old self. Sabi sa verse 22, hubarin ninyo ang dati ninyong pagkatao
na naaayon sa dati ninyong pamumuhay at nasisira dahil sa mapandayang pagnanasa. Ang pagiging isang Kristiyano ay hindi lang pagbabago ng paniniwala. Ito ay pagbabago ng pagkatao. Ang salitang hubarin ay parang pagtanggal ng lumang damit. Ibig sabihin, may mga ugali, pag-iisip, at gawain na hindi na dapat dalhin pa. Ang dating paraan ng pamumuhay na meron tayo noong tayo ay hindi pa Kristiyano ay unti-unti nang sinisira tayo. Kaya, at hindi sapat ang panglabas na pagbabago, kailangan ay may tunay na transformation na nanggagaling sa loob. Ito yung sinasabi na kaakibat nito ay ang ating puso, ang ating isip, at the way we speak. Okay? Sige. Number 2. Next slide, Mark. Okay, renew your mind. Sabi sa verse 23, magbago kayo sa espiritu ng inyong pag-iisip. Ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa isipan. Bago magbago ang kilos, salita at desisyon, kailangan magbago muna ang paraan ng pag-iisip. Ito ay posible sa pamamagitan ni Jesus Christ at ng Holy Spirit na kumikilos sa atin. Dahil ang Holy Spirit na kumikilos sa atin, nandyan yan kung tinanggap mo na si Jesus bilang Lord and Savior ng iyong buhay. Hindi natin ito kayang gawin sa ating lakas at sarili lamang. Kailangan natin ang Panginoon. Okay, next slide, Mark. Number 3, Mark. Okay. Number 3, put on the new self. Eto na. At isuot ninyo ang bagong pagkatao na nilalang ayon sa Diyos sa katuwiran at tunay na kabanalan. Ang tunay na bagong pagkatao ay hindi lang panlabas na pagbabago o pagpapakabuti ng ugali. Ito ay isang bagong pagkakakilanlan sa Diyos na nilikha upang mamuhay sa katuwiran at tunay na kabanalan. Ipinapakita nito na ang ating buhay bilang Kristiyano ay may layunin. Maging katulad ni Kristo sa kalooban at aksyon. Maging Christ-likeness tayo. In our simple way, nagagawa natin yan. Kaya nga tayo nag-aaral. Every Friday, nandito tayo para matuto. At yung mga natututunan natin, ina-apply natin at isinasabuhay natin. Okay, put on the new self. At sabi dito, isuot ninyo ang bagong pagkatao. Okay, next slide tayo, Mark. Okay, sabi dito sa Galatians chapter 5 verse 22 to 23. Tinagalog ko na. Mas exciting yung English. Ngunit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Laban sa mga bagay na ito ay walang kapusan. So doon sa ating mga nakikita na character, attitude, na minsan tayo mismo nagugulat, no? Madaling magalit. Ako, alam niyo ba, nung hindi pa ako Christian, ang yabang ko, ang galing kong makipag-away, no? Maybe naging
naging naging defense mechanism ko yon because of my disability. Naranasan ko yung mabuli, ah, ma-left behind, or hindi ka sinasama sa grupo. And then, yung iba, pag ayaw kong kalaro, inaaway nila ako. Sabi ko, suntukan na lang tayo eh. Di ba? Pagka may kaaway ako, sabi ko sa kanila, kung matapang ka, mas matapang ako. Ganyan ako noon. Yan si Gloria noon, no? Ang tapang-tapang, kahit ganito na. Pero nung ako ay tumanggap sa Panginoon, nabago ko lahat. So, hindi, it takes time. It will not take overtime. Pero unti-unti, slowly, binabago tayo ng Panginoon. Di ba merong kanta na, binabago ako araw-araw. Yun ang doon binasa yung kantang yun. Na binabago tayo araw-araw ng Panginoon. When we pray, when we read the Bible, at inuunawa natin ito, when we spend time in our meditation, devotion, and reflection, slowly, mababago tayo. Mababago ang ating pag-uugali. At dito sa Galatians, i-claim natin, hindi man natin ito nagagawa lahat. Siguro merong 2, 3, 4, or 9 na kaya natin, na nagagawa na pala natin na hindi natin namamalayan. So God is good. Na yun palang paraan natin na pag-attend ng mga Bible fellowship, yung mga paraan ng pagbabasa natin ng Bible, yung pag-pray natin directly to God, to Jesus, ay malaking impact. Hindi natin namamalayan, unti-unti tayong binabago. Mula sa ating pagkalugmok sa kasalanan hanggang tayo ay iangat, itindig ng ating Panginoon upang tayo ay maging huwaran, to set good example, being a true Christian. Okay. At sa ating last verse, sabi dito, Mark, sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Ano sabi? Kaya kung nakipag-isa ka na kay Christ, ang isang tao ay bagong creation na. Wala na yung luma. Bago na ang lahat. At diba ang saya? Kaya kung makikipag-isa ka kay Christ, tayo bilang tao ay kailangan tumanggap, sumampalataya kay Jesus Christ, nagkakaroon na tayo ng bagong buhay. New life, new self. Ang dating makasalanang pamumuhay ay iwasan na natin. Huwag nang balikan pa. No, wag yung parang damit naman na maliligo ka, hinubad mo, tapos pagkaligo mo, malinis ka na, isusuot mo na naman. Bakit? Hindi pa naman yung narumi. Di ko pa nga naaamoy yung sarili ko, no? Dapat hindi na ganon. At magsimula ng pagbabago sa puso at isip upang maging confident and consistent ang ating relationship kay Jesus Christ as our Lord and Savior. Nang sa gayon, makakanta natin ang pag-asa, kapatawaran, at bagong simula para sa sinumang mananalig. Tayo na nananalig at tumatanggap sa pag-ibig ng Diyos. The love that restores and transforms our lives. At ang isang mahalaga upang tayo ay manatili sa presensya ng Panginoon, live the Word of God sa buhay natin. Trust
God. Believe in God. Kumapit, lumapit, at magtiwala sa Panginoon. Ang gawa ng dyablo, ang gawa ng kaaway, ay lagi nandyan. Kadalasan, hindi tayo yung pinupuntirya ng dyablo. Sino? Yung mga member of the family natin, yung mga tao na nakakasalumuhan natin sa community, sa organization. Kaya minsan, ang bilis magtaas ng boses natin. Ang bilis umakyat ng emotions natin. Dahil sila yung ginagamit ng dyablo upang tayo ay magpagamit sa dyablo. Kaya kung ikaw ay tunay na nananalig kay Kristo, isabuhay natin kung ano yung natututunan natin. Okay? So sa ating reflection questions, mabilis lang tayo talaga. Sa ating reflection questions, ayan, so break out. Ano ang mga bagay na hindi kalugod-lugod sa ginawa na ginagawa natin? Ayan, yung papel na nilista ninyo, no? Nilista natin. Ayan, nilista natin. Magagamit natin sa ating breakout room. Ano ang dapat nating ibihis o gusto kong baguhin upang maging karapat-dapat sa dakilang pag-ibig ni Jesus? Ayan. So, malinaw po ba? Nakagawa tayo ng ano natin, ha? Kagawa tayo ng ating notes, no? Para magamit natin sa ating breakout questions. Ayan. Sa ating pagtatapos, tayo po muna manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa dakilang pag-ibig na binigay mo sa amin, Panginoon. Na ito ang naging dahilan upang kami ay matubos kasalanan. Magkaroon kami ng buhay na walang hanggan na makasama. Hindi lamang kami, Panginoon. Hindi lamang ako, hindi lamang ang makasama ko dito sa Zoom, Lord God, maging ang aming mga mahal sa buhay. It's a package deal, Lord God. Kaya we come up to the assessment, Lord God, na maging kasama namin sila, maging katuang namin sila sa pagbabahagi ng iyong mga salita sa lahat ng dako. Hindi na namin kailangan pumunta lang sa Samaria, Judea, Lord God, sa even dito pa lamang sa loob ng aming pamilya, sa bahay, sa community, sa organization, sa workplace, Lord God, maipadama namin ang tunay na pag-ibig, ang tunay na pagmamahal na kaloob sa bawat isa. Maraming salamat. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, Mark? Amen. Thank you so much, Ate Glo. Thank you, Ate Glo. Praise God. Thank you.